kung saan yung sentro nga nitong si Severe Tropical Storm Goryo ay huling namataan sa layong 1,060 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 110 kilometers per hour at bugso na abot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west, southwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito ngang si Severe Tropical Storm Goryo ay wala namang direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Central Luzon, kanlurang bahagi ng Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa ating buong kapuluan, inaasahan nga natin na patuloy pa nga rin ang fair weather condition kung saan may mga tsansa pa nga rin tayo ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division ay patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Ito naman yung latest track nitong si Bagyong Goryo. Ito ay updated kaninang alas 5 ng hapon. Nakita nga natin na itong area na ito, yung enclosed na area ay ang tinatawag nating area of probability. So kapag nagkaroon ng northward or southward shift yung bagyo, yung kanyang sentro ay maaring nandito lamang sa loob ng cone or area of probability. Nakita nga natin na nananatiling malayo sa landmass ng Pilipinas itong sentro ng bagyo, kaya napakababa nga rin ang tsansa na ito ay maglandfall sa ating kapuluan. Kita nga rin natin na possible on Wednesday afternoon, ito ay maglandfall sa eastern Taiwan. Nakita nga rin natin na possible maabot niya ang typhoon category bago maglandfall, and then after nitong maglandfall sa Taiwan area ay posible na nga itong bagyong ito na tuluyang humina. So nakita nga rin natin na posible na rin itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Wednesday evening. Sa ngayon, nakita natin in the next 2 to 3 days at least ay wala namang direktang epekto si Goryo sa kahit na anong parte ng ating bansa. Subalit, kapag nagkaroon nga ng shift southward or kapag bahagyang kumilos ang bagyo mas timog pa, yung track nga kapag naging mas timog pa ay possible, not ruled out ang signal number 1 sa extreme northern Luzon, kaya patuloy pa nga rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa.